Well, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo ay magpagpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating serye about the first member of the body of Christ. Nasa lesson 16 na po tayo today, ano? At nagpapasalamat ako sa malaking privilege na ito na ako ay makapag-share sa salita ng Diyos, ano? At ganoon din sa mga kapatid, sa mga friends on Facebook na naghihintay, no? At may interest sa ganitong pag-aaral at ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nagiging kabahagi ko kayo sa pag-aaral sa kanyang mga salita. So today, ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa aklat ng mga gawa tungkol sa transition period, ano, between the kingdom program and the mystery program, no. Again, when we say kingdom program, ang Diyos ay nakitungo sa tao sa ilalim ng kautusan, no? That is the kingdom program. So, ito ay nakitungo exclusively sa bayang Israel na kanyang piniling bayan, ano? So, sa ilalim na sila ay nasa ilalim ng kautusan, ano? At nagipagtipan ang Diyos sa Israel at binigyang pangako upang magharing kasama sila sa mundong ito, no? At sila ay magiging pagpapala, no, sa lahat ng mga bansa, referring to the Gentiles nation, no? So ito yung pangako ng Diyos sa kanila at ibinigay sa kanila yung mga kautusan, yung covenant ang Diyos sa kanila at ito ay pinangako ng Diyos na sila ay pagpapalain, ano? At magiging pagpapala din sa mga ibang bansa, no? Kapag sinabi naman nating mystery program, no? Ito ay referring to the body of Christ. Ang pakikitungo ng Diyos sa panahong ito ay wala na sa ilalim ng kautusan, ano? Kundi sa biyaya. Ang taong today, ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa ginawa ng Diyos ng ating Panginoong Yesus doon sa krus, ano? Nang siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, no? Ito yung ebanghelyo in this present day, no? O in this present time, no? Ang pangako ng Diyos sa pangako ng Diyos sa panahong ito ay makalangit, ano? Na pagpapala. Kaya nga laging ipinaalala ni Pablo na ang ating pagkamamamayan ay sa langit, ano? Kaya ayon sa kanyang sulat, hanapin ang mga bagay na nasa itaas, ano? At habang binabasa natin ng Book of Acts, titignan natin kung kailan ang churches of the little flockers, no, ay napalitan ito ng body of Christ. The church, ano? Titignan natin dito kung kailan ang mga disciples change from little flockers to member of the body of Christ. So tinitignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito at hindi ng tao, of course, no? So maraming mga palapalagay, tayong mga tao, tayong mga bumabasa sa salita ng Diyos ay mayroong mga palagay, ano? O marahil before or maging sa present day. Pero kung ating papansinin, after Acts chapter 9 verse 20, tinitignan natin dito kung ano ba ang ipinangangaral ni Apostol Pablo, no, and Barnabas, ano? At dito natin makikita kung kailan ba o magkakaroon tayo ng hint, ano, kung kailan ba nagsimula ang body of Christ, no? So, basahin natin yung verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Ito yung preaching ni Paul, no? At ni Barnabas, no? Then in verse 21, but all that heard him were amazed, no? And said, is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for the intent that he might bring them bound unto the chief priest? So namangha ang mga tao sa kanya dahil ang taong ito ay naiswasagin ang lahat ng mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem, ano? Subalit, tingnan natin kung ano ang nangyayari o
nangyayari kay Saul sa verse 22, no? But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, providing that this is very Christ. Nagkaroong lakas ng loob si Saul, no? At nalito ang mga Hudyo nang siya ay nagpapatunay na ito ang Mesaya. Now, is this the gospel that na ating narinig kay Pablo? So, tinitignan natin dito kung ano ba yung ipinangangaral ni Paul, no? And this at present time, ano ba ang ating mga tinanggap na ebanghelyo sa panahon natin ngayon, no? So, that time, ganito, sabi niya, now, this is the gospel na ating narinig kay Pablo, no? Proving that this is very Christ. Ito ba yung ebanghelyo na ating tinanggap sa ngayon, ano, sa panahon natin ngayon, ano? Alam ba natin kung ano ang sinasabi ni Saul sa mga oras na iyon? Kung ano ang sinasabi ni Saul sa mga oras na iyon, ano? Alam ba natin, ano? Ayon sa Book of Acts, walang kinalaman sa body of Christ ang kanyang mga sinabi, no? Ngayon, titignan natin ng isang lugar na importante sa salita ng Diyos, no? In Acts chapter 9, verses 30-31, which when the brethren knew, they brought him down in Caesarea and sent him forth to Tarsus. In 31, then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, no? And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Now, ayon sa talata, the churches of Judea, by the way, who are the churches of Judea, no? Naalala ninyo nang si Pedro ay nangaral sa Pentecost in Acts chapter 2, verses 8 and 9. Sabi doon sa mga talatang iyon, and how hear we every man in our tongue, no? Wherein we were born. So, verse 9, ang sabi niya, Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and in Judea, no? Nais kong bigyan pansin itong and in Judea, no? Ito yung nangaral si si Pedro sa Acts chapter 2. And Cappadocia, in Pontus, and in Asia, no? Nais ko lang bigyang diin, ano? Dito ang mga taga-Udea, no? Sila ay pumunta sa mga taong ito, ang mga little flockers, no? Sila ay nangaral doon, no? Pagkatapos na ang ating Panginoong Jesus nag-ascend in heaven, then they continue preaching the kingdom program, no? Itong mga little flockers na ito, no? Ano ba ang importanteng bagay na makikita natin sa Judea, no? So, in verse 14, but Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, ano sabi niya? Ye men of Judea. So, nakaka-address ang kanyang preaching sa mga Judean, ano? And all ye that dwell at Jerusalem, ano? Be this known unto you and hearken to my words. In verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart, no? And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Sabi nila, no? So, sinabi ni Peter sa kanila, repent and be baptized, no? In verse 38 yan, no? Repent and be baptized in water. And ang susunod na marinig ang Judea is in verse 8 ng Acts, no? Verse 1, no? In Acts chapter 8, verse 1. Ang sabi niya doon, and Saul was consenting unto his death. Nung ito, tumutukoy dito yung kamatayan ni Esteban, ano? And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, ano? And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, no? Except the apostles. So, ano ang pangyayari sa talatang ito, no? Thousands of little flockers ay nagkalat all over Judea, no? And Samaria. Sa talatang 4, lahat ng nagkalat sa iba't ibang bansa went everywhere, no? Then in verse 4, therefore they
that were scattered abroad went everywhere preaching the word. No? Now we know the preaching of the word ay hindi ito ang gospel of the grace of God. No? Ang kanilang preaching of the word na yun, sa talatang ito, hindi yun ang gospel of the grace of God. No? Malinaw na ang Acts chapter 8, hindi pwedeng ang gospel of the grace of God, but they are preaching the word. No? That is the word of the Lord. No? Kanino sila nangaral? No? Kanino sila nangaral? Now, in Acts chapter 11, verse 19, kanino sila nangaral? Now they were which is scattered abroad. Ito yung tinutukoy dito, no? Upon the persecution that are about Stephen traveled as far as Venice and Cyprus, no? And Antioch, no? Preaching the word, kanino? To none but unto the Jews only. So sila ay tumutungo, itong mga little flockers na ito, they are exclusively tumutungo sa mga little flockers, no? Dahil meron silang outstanding instruction sa ating Panginoong Jesus, no? Hindi sila kinakailangan pumunta sa mga Gentiles people, no? That time, no? Ito ang kanilang nalalaman, no? So, meron silang outstanding instruction, ano, sa Panginoon na huwag silang pumunta sa mga Gentiles, ano, kundi sa mga nawawalang tupa ng Israel lamang. So, well, kapatid, we will continue this topic sa susunod na araw. At maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain ang bawat isa. And to God be the glory.